si Chris at ito ang Chris Pag-ibig Stories. Dito natin pagsasaluhan ang mga kwento ng pag-ibig na puno ng saya, kilig, sakit at mga aral na nagmumula sa puso. Mga kwento ng dalawang taong nagmahal, mga pangakong binitawan, mga pusong nasaktan at mga pag-ibig na kahit mahirap ay patuloy na lumalaban. Sa bawat kwento, may mga alaala, may mga luha, at may mga pagmamahal na hindi madaling kalimutan. Kaya ihanda ang inyong puso dahil dito sa Chris Pag-ibig Stories, bawat kwento ay may damdamin, bawat karakter ay may pinagdadaanan, at bawat pag-ibig ay may sariling kwento. Ako si Chris at simulan na natin ang isang panibagong kwento ng pag-ibig. Sa likod ng pagsasakripisyo, ang pangarap at paghihirap. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga pamilyang tahimik na lumalaban araw-araw. Hindi sila sikat, hindi sila mayaman, hindi sila napapansin. Pero sila yung mga taong bumubuo ng tunay na kwento ng sakripisyo. Ito ang kwento ni Maria, Rico at ang kanilang anak na si Jomar. Isang kwento ng pag-ibig, ng pangarap at ng unti-unting bumagsak ng tiwala. Sa isang maliit na baryo sa Leyte, makikita ang isang simpleng pamilya na halos wala nang hihilingin pa. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, isang bakuran na puno ng damo at tanim na gulay, at isang batang lalaki na madalas nakayapak habang naglalaro sa labas. Siya si Jomar, 7 taong gulang, masayahin at puno ng pangarap. Ang kanyang ina na si Maria ay isang simpleng may bahay. Mahinhin, masipag at laging nakangiti kahit pagod. Ang kanyang ama si Rico ay isang waiter sa isang hotel sa lungsod. Araw-araw, maaga siyang bumabangon. "Rico, late ka na," sigaw ni Maria mula sa kusina habang naghahanda ng kape. "Sandali lang, may pasok pa ako," sagot ni Rico habang isinusuot ang kupas niyang uniforme. Bago umalis, lalapitan niya si Jomar. "Anak, mag-aral ka ha?" "Opo, Papa. Para sa'yo to lahat," bulong ni Rico habang hinahaplos ang ulo ng anak. Hindi madali ang buhay nila. Ang sahod ni Rico bilang waiter ay sapat lang para sa araw-araw. Minsan kulang, minsan sakto lang, minsan wala na talagang natitira. Isang gabi, habang kumakain sila ng tuyo at kanin, tahimik ang paligid. "Rico," mahinang boses ni Maria. "Bakit?" sagot niya. "Lumalaki si Jomar. Mas maraming kailangan sa school." Tahimik si Rico. Alam niya yun. Alam niyang hindi na kaya na kinikita niya. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong niya. Napahinga si Maria ng malalim. "Inisip ko, baka kailangan kong mag-abroad." Natigilan si Rico. "OFW ka? Paano tayo?" Tumutulo ang luha ni Maria. "Para kay Jomar ito, para sa kinabukasan niya." Hindi naging madali ang desisyon. Ilaw ng buwan ang sumaksi sa huling gabi nilang magkasama. Tahimik ang bahay, si Jomar ay mahimbing natutulog. Sa labas, nag-uusap ang mag-asawa. "Sigurado ka na ba?" tanong ni Rico. "Wala na tayong choice," sagot ni Maria. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Pangako, babalik ako." "Pangako rin, aalagaan ko si Jomar." Sa umaga ng pag-alis, yakap-yakap ni Maria ang anak. "Ma, huwag ka po
Si Rico nakatayo lang sa gilid. Pilit pinipigil ang luha. Hanggang sa sumasakay si Maria ng sasakyan at tuluyang nawala sa paningin nila. Sa unang mga buwan, gumagaan ang buhay nila. Regular ang pagdala ni Maria. Tuition ni Jomar, pagkain, gastusin sa bahay. Papa, ang bait ni Mama, sabi ni Jomar habang hawak ang bagong notebook. Oo anak, para sa inyo lahat yan, sagot ni Rico. Ngunit sa likod ng ngiti niya may pagod. Sa hotel kung saan nagtatrabaho si Rico, unti-unti siyang nakilala ng isang babae. Si Lara, receptionist. Hi Rico, overtime ka na naman? Tanong nito. Ganun talaga, sagot niya. Ang sipag mo naman, simpleng usapan lang, simpleng ngiti. Pero sa araw-araw na ganun, may unti-unting nabubuong koneksyon. Habang si Maria ay nagtatrabaho sa abroad, naglilinis ng hotel rooms, nag-aalaga ng matanda, hindi niya kilala, umiiyak sa gabi dahil sobrang lungkot. Si Rico naman ay unti-unting nahuhulog sa maling direksyon. Hindi agad halata hanggang sa mas madalas ng text niya kay Lara kaysa kay Maria. Mas madalas ng oras niya sa labas kaysa sa bahay. Rico, kumain ka na ba? Tanong ni Maria sa tawag. Oo, busy lang sa work. Pagsisinungaling niya. Ngunit ang totoo, may ibang babae na siyang pinupuntahan. Si Jomar, kahit bata pa, nararamdaman na ang pagbabago. Madalas siyang tahimik, madalas siyang nag-iisa. Papa, bakit po lagi kang wala? Tanong niya. May trabaho ako anak, sagot ni Rico. Si Mama po, malayo siya, nagtatrabaho. Bakit parang malungkot si Mama sa tawag? Hindi nakasagot si Rico. Isang araw, tumawag ang teacher ni Jomar. Sir Rico, kulang po ang bayad ng anak ninyo. Natigilan si Rico. Hindi po pwede, nagpadala si Maria. Ngunit sa isip niya, alam niyang may mali. Sa kabilang panig ng mundo, si Maria ay unti-unting nakikipaglaban sa bagong buhay. Hindi ito tulad ng inasahan niya. Akala niya magiging maayos ang lahat sa abroad. Akala niya sapat ng trabaho para maging maginhawa ang buhay ng pamilya niya. Pero ang totoo, mas masakit pala ang pagiging malayo. Sa isang maliit na kwarto sa dormitoryo ng mga OFW, si Maria ay nakahiga sa dulo ng gabi, pagod ang katawan, ngunit gising ang isipan. Naririnig niya ang iyak ng ibang OFW sa paligid. Naririnig niya ang katahimikan na parang sumisigaw. Para sa inyo to, bulong niya habang tinitingnan ang larawan ni Jomar sa kanyang cellphone. Gising si Maria ng alas 5 ng umaga. Trabaho niya, tagalinis sa hotel, maglinis ng kwarto, magpalit ng bedsheet, maglinis ng banyo, sumunod sa utos ng supervisor. Minsan, kahit masakit ang likod niya, tuloy pa rin. Maria, faster! More rooms! Sigaw ng boss niya. Yes sir! Mahinang sagot niya. Sa isip niya, paulit-ulit, para kay Jomar, para kay Rico, para sa pamilya ko. Tuwing gabi, tumatawag siya sa Pilipinas. Anak, kumusta ka? Okay lang po ma. Papa mo? Busy po sa work. Hindi niya alam na unti-unting lumalayo ang katotohanan. Hindi niya alam na may unti-unti nang may bitak sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng tawag, si Maria ay umiiyak. Tahimik, walang nakakarinig.
Sa Pilipinas, si Rico ay nagsisimula ng magbago. Hindi lang sa ugali, pati sa diskarte sa buhay. Sa hotel, si Lara ay palaging nandyan. "Rico, libre kita ng pagkain." Sabi niya. "Hindi na." Sagot niya. Bakit? Lagi ka naman pagod." Habang sa isang gabi, pumayag siya. Isang dinner lang, pero iyon ang simula. Dumating ang panahon na si Rico ay nagsimulang magtago. Late umuuwi, laging may overtime, laging busy kapag tumatawag si Maria. "Rico, nasaan ka?" Tanong ni Maria. "Nasa trabaho, ngunit ang totoo, nasa tabi niya si Lara." Hindi pa man full betrayal sa umpisa, pero doon na nagsimula ang pagkaligaw. Si Jomar, habang lumalaki, ay mas lalong naging tahimik sa school. Nakikita niya ang ibang bata na may parehong magulang sa graduation. Siya, wala si mama. Minsan, wala si papa. "Bakit po lagi akong kulang?" Bulong niya sa sarili. Isang batang hindi pa naintindihan ang bigat ng mundo. Isang araw, habang nasa dorm si Maria, tumunog ang cellphone niya. Teacher ni Jomar. "Ma'am Maria, kulang po ulit ang bayad ng anak ninyo." Natigilan siya. "Hindi po maaari. Nagpadala po ako last week." "Ma'am, hindi po sapat ang natanggap." Biglang bumigat ang dibdib ni Maria. May mali. Malaki. Simula noon, nagsimula si Maria mag-observe. Bakit hindi laging sumasagot si Rico? Bakit laging may delay ang pera? Bakit laging kulang? Sa una, pinilit niyang hindi mag-isip ng masama. Hindi, si Rico yun. Mahal niya kami. Pero unti-unting lumalakas ang duda. Isang tawag muli. "Anak, kumusta ka?" Tahimik si Jomar. "Ma, okay lang po." Pero iba ang tono. Malungkot. Pagod. "Anak, may problema ba?" "Wala po." Ngunit bago matapos ang tawag, narinig ni Maria ang boses sa background. "Jomar, wala pa tayong pambayad." Naputol ang tawag. Hindi na mapakali si Maria. Sa gabi, hindi siya makatulog. Tinitingnan niya ang larawan ng pamilya niya. "Rico, anong nangyari?" "Anak, bakit ka ganyan magsalita?" Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi takot sa trabaho. Hindi takot sa sariling pamilya. Habang si Maria ay lumalaban sa abroad, si Rico ay unti-unting nahulog ng mas malalim. Si Lara ay hindi na simpleng kausap lang. Naging kasama na sa araw-araw. Naging takbuhan. At unti-unti naging kasalanan na hindi niya maaamin. "Rico, kailan mo iwan yung asawa mo?" Tanong ni Lara. Tahimik si Rico, hindi makasagot. Isang gabi, habang nasa bahay si Rico, may dumating na mensahe mula sa school ni Jomar. Final notice, unpaid fees. Natigilan siya. Hindi na ito normal. Hindi na ito simpleng delay. May seryosong problema, ngunit imbis na ayusin, pinili niyang iwasan. Sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho ni Maria sa ibang bansa, hindi niya kailanman inisip ang sarili niya. Habang ang ibang tao ay bumibili ng mamahaling gamit mula sa kanilang pinaghihirapan, si Maria ay kontento na sa isang simpleng damit at isang murang pagkain. Kapag dumating ang sweldo, una niyang iniisip ang pamilya. "Magpapadala ako ng dagdag. Malapit na ang enrollment ni Jomar," sabi niya sa sarili. Kahit ang kaunting natitira sa kanyang sahod ay ipinapadala niya sa Pilipinas. Hindi siya bumibili ng bagong cellphone.
Hindi siya lumalabas para mamasyal. Hindi siya nagpapahinga. Lahat ay para sa pangarap ng anak. Ngunit sa kabilang banda ng dagat, ang perang pinaghirapan niya ay unti-unting nawala sa kamay ng lalaking pinili niyang pagkakatiwalaan. Sa simula, si Lara ay nahihiya pa sa sitwasyon nila ni Rico. Rico, sigurado ka bang okay lang ito? May asawa ka, may anak ka. Huminga ng malalim si Rico. Hindi mo naiintindihan. Matagal na kaming malayo ni Maria. Parang wala na kaming relasyon. Isang kasinungalingan, paulit-ulit niyang sinasabi hanggang sa siya mismo ay naniwala. Hindi niya sinasabi kay Lara na si Maria ay araw-araw na naghihirap para sa kanila. Hindi niya sinasabi na ang perang ginagamit nila sa pagkain sa labas, mga regalo at pagrerenta ng magandang apartment ni Lara ay galing sa dugo at pawis ng kanyang asawa. Unti-unting nasanay si Rico sa maginhawang buhay. Pagkatapos ng trabaho, imbis na umuwi kay Jomar, dumadaan muna siya kay Lara. Mamasyal tayo, sabi ni Lara. Sige, bahala na. At bawat pagtawa nila, may isang batang naghihintay sa bahay. Isang gabi, umuulan ng malakas. Si Jomar ay nakaupo sa kanyang maliit na bahay habang ginagawa ang kanyang assignment gamit ang lumang lapis na halos naubos na. Tumingin siya sa orasan. 9:00 na ng gabi, wala pa rin ang kanyang ama. Papa, uuwi pa kaya siya? Tahimik ang bahay. Ang tanging sagot ay ang tunog ng ulan sa bubong. Maya-maya, dumating si Rico. Amoy alak at pagod. Papa, may project po ako bukas. Sabi ng teacher, kailangan ng materials. Nainis si Rico. Hindi pa pwedeng bukas na lang? Pero papa, kailangan ko po bukas ng umaga. Nagpabuntong hininga si Rico. Ang dami mong kailangan. Hindi mo nakikita pagod ako. Nanahimik si Jomar. Hindi siya sumagot. Dahil kahit bata pa siya, natutunan na niyang itago ang kanyang sakit. Kinabukasan, tumawag si Maria. Masaya ang kanyang boses. Anak, nakapagpadala na si mama ng bonus ko. Pambili mo ng bagong bag at sapatos. Ngunit hindi sumagot agad si Jomar. Anak? Ma? O bakit? Parang umiiyak ka. Wala pa ring sagot. Hanggang sa mahina niyang sinabi, Ma? Wala pa rin po akong bagong bag. Parang tumigil ang mundo ni Maria. Ano? Yung sapatos ko po, sira na rin. Pinagtatawanan na po ako ng mga kaklase ko. Nanginig ang kamay ni Maria. Anak, pero nagpadala ako ng pera nung isang buwan. Hindi ko po alam, ma. Tumulo ang luha ni Maria. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang pagod ng katawan niya sa trabaho o ang marinig na naghihirap pa rin ang anak niya. Pagkatapos ng tawag, agad niyang tinawagan si Rico. Rico, nasaan ang perang pinapadala ko? Nagulat si Rico. Ano? Nagamit natin sa bahay. Saang bahay? Bakit wala ba ang anak natin? Bakit kulang ang bayad sa school? Hindi agad nakasagot si Rico. Marami kasing gastusin. Anong gastusin? Maria, wag mo muna akong kulitin. Nasa trabaho ako. At agad nitong pinatay ang tawag. Doon, nagsimulang mabasag ang natitirang tiwala ni Maria. Sa ibang bansa, may naging malapit na kaibigan si Maria na si Eileen, kapwa OFW. Napansin nito ang kanyang kalungkutan. Maria, ilang araw ka nang hindi nakatulog. Ano bang nangyari? Ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang kulang na pera, ang pagbabago
pagbago ni Rico, ang lungkot ni Jomar. Tahimik na nakinig si Eileen. Maria, galit ka ba kung may sasabihin ako? Ano iyon? May pinsan ako na nagtrabaho sa parehong hotel kung saan nagtatrabaho si Rico. Napatingin si Maria. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-alinlangan si Eileen. May narinig akong balita. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Eileen. Sabi nila, madalas daw makita si Rico kasama ang isang babae. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Maria. Parang may malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi. Maria, hindi ko sinasabing totoo agad, pero kailangan mong alamin. Buong gabi ay hindi nakatulog si Maria. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga lumang larawan nila Rico. Ang araw ng kanilang kasal, ang unang paghawak ni Rico kay Baby Jomar. Ang mga pangakong nilang sa hirap at ginhawa, hindi tayo maghihiwalay. Naiiyak siya. Rico, bakit? Kung may problema tayo, bakit hindi mo sinasabi? Bakit kailangan mong sirain ang pamilya natin? Ngunit kahit nasaktan siya, may bahagi pa rin sa puso niya na umaasang hindi totoo ang lahat. Kinabukasan, pumasok ulit si Maria sa trabaho. Namumugto ang kanyang mga mata. Napansin na ang kanyang supervisor. Maria, okay ka lang ba? Opo. Ngunit hindi iyon totoo. Habang naglilinis siya sa isang silid, tumulo ang kanyang luha. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil alam niyang kung susuko siya, sino ang lalaban para kay Jomar. Sa isip niya, gumagawa siya ng desisyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagpasya si Maria na huwag mo nang ipaalam kay Rico ang kanyang plano. Humingi siya ng tulong kay Eileen. Eileen, pwede mo ba akong pakiusapan ng pinsan mo na alamin na ang nangyari kay Rico? Tumango si Eileen. Gagawin ko. Ilang araw ang lumipas. Bawat minuto ay parang isang taon sa paghihintay ni Maria. Hindi siya makakain ng maayos, hindi siya makatulog, at sa bawat pagtunog ng kanyang cellphone, kinakabahan ang kanyang puso. Isang gabi, nagpahinga si Maria matapos ang trabaho. Tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Eileen. Kasama ang isang litrato, nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. At doon, nakita niya si Rico, masayang nakangiti, kasama ang isang babae. Maghawak ng kamay, parang isang masayang mag-asawa. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Maria. Ang lalaking pinaghirapan niya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanilang anak, ang lalaking pinangakuan siyang hintayin siya mismo ang sumira sa kanilang pamilya. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone habang tumutulo ang luha. At sa pagitan ng kanyang hikbi, isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko kayo iiwan ni Jomar sa ganito. Uuwi ako. Ang pag-uwi, ang pagbubuking, at pagkawasak ng pamilyang pinaglaban. Matapos makita ang larawan ni Rico kasama ang ibang babae, hindi na muling nakatulog si Maria ng maayos. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato. Bawat ngiti ni Rico sa larawan ay parang kutsilyong unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya maisip kung paano nagawa ng lalaking minsang nangako sa harap ng altar na mamahalin siya habang buhay ang ganitong pagtataksil. Mas masakit pa sa lahat, hindi lang ang kanyang puso ang niloko, kundi pati ang kinabukasan ng kanilang anak. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing hindi siya natutulog, ang mga panahong nagkasakit siya ngunit pumasok pa rin sa trabaho dahil ayaw niyang mawala ng sahod. Lahat ng iyon ay nawala
para lamang sa luho at kasiyahan ng kanyang asawa at ng ibang babae. Habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kama sa dormitoryo, kinuha niya ang larawan ni Jomar. "Anak, patawarin mo si mama. Akala ko kapag nagpakalayo ako sa inyo, mas mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi ko alam na habang lumalaban ako dito, mag-isa ka palang lumalaban doon." Mas lalo siyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nabuo ang desisyon sa kanyang puso. Hindi niya mananatiling tahimik. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang employer. "Ma'am, gusto ko pong umuwi ng Pilipinas." Nagulat ang amo. "Maria, sigurado ka ba? Malaki po ang kontrata mo." "Opo, may kailangan po akong ayusin sa pamilya ko." Nakita ng kanyang amo ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na ito nagtatanong pa. Sa loob ng ilang araw, inayos ni Maria ang kanyang mga dokumento. Nagpaalam siya sa mga kaibigang OFW. Lumapit si Eileen at niyakap siya. "Maria, matatag ka." "Hindi ko alam kung matatag pa ako," sagot niya habang umiiyak. "Pero kailangan ko dahil may anak akong naghihintay. Ano man ang mangyari, huwag mong kalimutan ang halaga mo bilang isang babae." Tumango si Maria. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pauwi na siya. Ngunit hindi ito pag-uwi na may saya. Ito ay pag-uwi upang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Dumating ang isang araw ng kanyang paglipad. Habang nasa eroplano, pinagmamasdan niya ang mga ulap sa labas ng bintana. Naaalala niya ang araw na umalis siya ng Pilipinas. Noon, puno siya ng pag-asa. Ang iniisip niya lamang ay kung paano mabibigyan ng magandang buhay si Jomar ngayon. Bumabalik siya na puno ng takot. Takot na makita ang katotohanang pilit niyang tinatanggi. Paglapag ng eroplano, hindi siya tumawag kay Rico. Hindi niya sinabi na nakauwi na siya. Gusto niyang makita ang totoong nangyari. Sumakay siya ng bus papunta ng kanilang probinsya. Habang papalapit ang sasakyan sa kanilang lugar, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Unang pinuntahan ni Maria ang paaralan ni Jomar. Nakita niya ang anak na naglalakad palabas sa classroom. Ngunit hindi niya agad nakilala ito. Mas payat ito kaysa huling nakita niya. Mas tahimik, mas seryoso. Ang batang dati ay palaging masayahin ay tila nawala ng sigla. "Jomar!" Mahina niyang tawag. Huminto ang bata. Unti-unti itong lumingon. Nang makita ang kanyang ina, hindi ito agad nakagalaw. Parang hindi siya makapaniwala. "Ma!" Napaluha si Maria. "Oo, anak. Si mama to." Tumakbo si Jomar papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. "Ma, miss na kita." Hindi napigilan ni Maria ang pag-iyak. "Patawad anak. Patawad kung iniwan kita." "Hindi po kayo iniwan, ma. Alam kong ginagawa niyo yun para sa akin." Mas lalong nadurog ang puso ni Maria. Isang batang dapat ay naglalaro lamang, ngunit natutong umunawa sa sakit ng kanyang ina. Habang kumakain sila sa isang maliit na karinderya, napansin ni Maria ang pag-aalinlangan ng anak. "Anak, may gusto ka bang sabihin kay mama?" Tahimik si Jomar. "Wala po. Huwag kang matakot. Nandito ako." Napayuko ang bata. "Ma, balik po ba kayo kay Papa?" Napapikit si Maria. "Bakit mo natanong?" Kumagat si Jomar sa kanyang labi. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. "Kasi po, alam ko na may iba siyang kasama."
Tumigil ang mundo ni Maria. Ano ibig mong sabihin? Minsan po, inuuwi niya si Ate Lara sa bahay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maria. Sa bahay natin? Tumango si Jomar. Kapag wala po kayo, doon sila kumakain. Minsan po, ako po ang pinapunta sa kwarto para hindi ko sila isturbuhin. Nanginig ang kamay ni Maria. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtatalsik sa kanyang asawa o ang katotohanan ng mismong anak nila nakasaksi rito. Hindi na naghintay si Maria. Kasama si Jomar, pupunta siya sa kanilang bahay. Habang papalapit sila, napansin niyang may nakaparadang motorsiklo na hindi niya kilala. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Naririnig niya ang tawanan sa loob. Tawanan na dati ay para sa kanilang pamilya. Ngayon, para sa ibang babae. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jomar. Anak, manatili ka muna sa likod ko. Tumango ang bata. Huminga ng malalim si Maria at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, tumigil ang lahat. Nandoon si Rico. Nakasandal sa upuan, nakangiti, kasama si Lara na kumakain sa kanilang mesa. Ang mesa na pinaghirapan nilang bilhin, ang bahay na binayaran ng perang ipinapadala ni Maria, nanlaki ang mga mata ni Rico. Maria? Nahulog ang kutsara ni Lara. Rico, sino siya? Hindi sumagot si Rico. Lumapit si Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit mas nangingibabaw ang sakit at galit. Sagutin mo ako, Rico. Tahimik ang lalaki. Ganito ba ang ginagawa mo habang naghihirap ako sa ibang bansa? Maria, makinig ka muna. Makinig? Napataas ang kanyang boses. Ilang taon akong hindi nakasama ang anak ko. Ilang taon akong umiyak gabi-gabi. Dahil miss na miss ko kayong dalawa. Hindi ako bumili ng para sa sarili ko para lang may maipadala ako sa inyo. Pero ano ang ginagawa mo? Itinuro niya si Lara. Dinala mo ang babae mo sa bahay na pinaghirapan kong bayaran? Hindi makatingin si Rico. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit na dulot ng kanyang ginagawa. Ngunit huli na, napatingin siya kay Jomar. Anak. Ngunit umatras si Jomar. Papa, nanginginig ang kanyang boses. Bakit niyo po ginawa kay mama? Ang tanong ng bata ang mas masakit kaysa anumang sigaw. Dahil iyon ang tanong na wala siyang kayang sagutin. Nangingibabaw ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay. Walang nagsasalita. Ang dating tahanan na puno ng tawanan ng pamilya ay napalitan ng mabigat na hangin ng pagtataksil. Si Rico ay nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Sa harapan niya ay ang asawa niyang si Maria na ilang taon niyang pinag-antay, paniniwala at niloko. Sa tabi ni Maria ay si Jomar, ang anak nilang naging saksi sa pagkasira ng kanilang pamilya. Maria, mahina ang boses ni Rico. Patawarin mo ako. Ngunit hindi gumalaw si Maria. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Dahil ang sakit na nararamdaman niya ay lampas na sa galit. Ito ay sakit ng isang pusong matagal nang nasaktan. Patawarin ka? Tanong niya. Yun lang ba ang sasabihin mo matapos ang lahat? Maria, nagkamali ako. Hindi iyon simpleng pagkakamali, Rico. Tumulo ang luha ni Maria. Ang pagkakamali ay kapag may nakalimutan kang gawin. Ang ginawa mo ay paulit-ulit na desisyon. Lumapit si Maria sa misa. Hinawakan niya ang lumang larawan nilang tatlo. Larawang kuha ng bata pa si Jomar. Masaya sila, buong pamilya. Naalala mo ba ito, Rico? Tahimik ang lalaki.
Dito mo sabihin sa akin na kahit mahirap tayo, hindi mo ako iiwan. Dito mo sinasabi na alagaan mo ang anak natin kapag nag-abroad ako. Humahagulhol si Rico. Alam ko. Hindi mo alam, sagot ni Maria. Kung alam mo, hindi mo gagawin. Huminga ng malalim si Maria. Sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ang perang ginastos mo sa kanya? Hindi agad sumagot si Rico. Rico, napasara ang kanyang mga mata. Hindi ko na mabilang. Parang tumigil ang mundo ni Maria. Hindi niya akalaing ganun kalaki ang pagtataksil. Hindi mo mabilang? Ilang beses akong nag-overtime? Ilang beses akong nagkasakit sa trabaho pero hindi ako nagpahinga? May mga araw na tinapil lang ang pagkain ko para may maipadala lang ako sa inyo. Samantalang ikaw, napatingin siya kay Lara. Masaya kang gumastos kasama ang babae mo? Tahimik si Lara mula nang dumating si Maria. Ngunit nang marinig niyang wala ng perang maasahan si Rico, nagsimula siyang magbago. Rico, bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang mangyayari? Napatingin si Maria sa kanya. Ganito ang mangyayari? Lara, alam mo bang may anak kami? Hindi makasagot ang babae. Alam niya mula pa sa simula, ngunit pinili niyang baliwalain. Akala ko iiwanan na niya kayo. Mapait na ngumiti si Maria. Napakadaling sirain ang pamilya ng ibang hindi ikaw ang nawawalan. Tahimik si Lara. Lumuhod si Rico sa harapan ni Maria. Maria, pakiusap. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Babalik ako sa dati. Magbabago ako. Buuin nating muli ang pamilya natin. Napatingin si Jomar sa kanyang ina. Umaasa ang bata na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Ngunit may mga sugat na hindi kayang pagalingin. Umiling si Maria. Rico, mahal na mahal kita noon. At dahil mahal kita, tiniis kong malayo sa anak ko. Dugo at pawis ang kapalit ng perang pinapadala ko. Pero habang lumalaban ako para sa pamilya natin, ikaw naman ang sumisira dito. Lumuhod si Maria sa harap ni Jomar. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Anak, patawarin mo si mama. Akala ko kaya kong iligtas ang pamilya natin sa pamamagitan ng paglayo. Umiyak si Jomar. Ma, ayoko na po kayong umalis pa. Yumakap si Maria sa anak. Hindi na anak, hindi na kita iiwan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rico. Ngayon, ako naman ang pipili para sa sarili ko at sa anak ko. Hindi na ako babalik sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumatagos sa puso ni Rico. Doon niya tunay na naunawaan ang lahat ng kanyang nawala. Hindi ang bahay, hindi ang pera, kundi ang pamilya nagmahal sa kanya kahit wala siya. Maria, pakiusap. Ngunit tumalikod na si Maria. Sa pagkakataong iyon, tapos na. Ang babaeng ilang taon niyang pinabayaan ay natutong mabuhay nang wala siya. Ilang araw matapos umalis si Maria at Jomar, nagbago rin ang sitwasyon ni Rico. Dahil wala ng perang dumating mula sa abroad, hindi na niya kayang ibigay ang mga bagay na dati na niyang ibigay kay Lara. Isang gabi, dumating si Lara sa kanyang inuupahang silid. Rico, kailangan natin mag-usap. Ano iyon? Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Napangiti si Rico ng mapait. Kapag wala ng pera, aalis ka na? Tahimik si Lara. Yun na ang sagot. At sa gabing iyon, iniwan din siya ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan, patuloy na nagtatrabaho si Rico bilang waiter. Ngunit iba na ang kanyang buhay. Pag-uwi niya sa bahay, wala nang batang tatakbo para salubungin siya. Wala nang asawa magtatanong kung kumain na siya. Ang katahimikan ng kanyang kasama,
Madalas niyang tinitingnan ang lumang larawan nilang pamilya. Ang bawat tingin niya rito ay paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Samantala, si Maria ay nagsimulang muli. Hindi na niya bumalik sa ibang bansa. Gamit ang kanyang naipon, nagtayo siya ng maliit na negosyo sa kanilang bayan. Hindi ito malaki, hindi ito agad yumaman. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakasabay niya si Jomar sa pagkain. Nahatid niya ito sa paaralan. Nakikita niya ang paglaki ng kanyang anak, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang araw, habang nasa elementary graduation si Jomar, dumating si Rico. Payat na siya. Mas matanda ang itsura. Lumapit siya sa anak. Jomar, tumingin ang bata. Papa, proud ako sa iyo. Ngumiti si Jomar. Salamat po. Tahimik sila sandali. Anak, patawarin mo ako. Napaluha si Rico. Matapos ang graduation ceremony ni Jomar, unti-unting nag-aalisan ang mga tao sa paaralan. Ang ibang mga magulang ay abala sa pagkuha ng larawan kasama ang kanilang mga anak. May mga tawanan, may mga yakapan, may mga ngiti ng tagumpay. Ngunit ang isang sulok na paaralan, tahimik na nakatayo si Rico. Nakatingin siya kay Jomar. Ang batang minsan niyang binubuhat sa kanyang mga balikat ay malaki na. Ang batang dati niya pinagkukunan ng magandang kinabukasan ay siya ring batang kanyang pinabayaan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Anak. Huminga si Jomar. Opo, Papa. Huminga ng malalim si Rico. Salamat at pinayagan mo akong pumunta ngayon. Tumango si Jomar. Papa ka pa rin po. Ang simpleng sagot na iyon ay parang punyal sa puso ni Rico. Dahil kahit gaano kalaki ang kanyang pagkukulang, tinatawag pa rin siyang ama ng kanyang anak. Naupo sila sa isang mahabang upuan sa ilalim ng puno sa loob ng paaralan. Matagal na walang nagsalita. Si Rico ang unang bumasag sa katahimikan. Jomar, alam mo ba ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay? Tumingin ang bata sa kanyang ama. Hindi po. Ang isipin na ang panandaliang saya ay mas mahalaga kaysa sa pamilyang nagmamahal sa akin. Tumulo ang luha ni Rico. Akala ko noon dahil malayo ang mama mo, may karapatan akong maghanap ng ibang makakasama. Ginawa akong dahilan ang kalungkutan ko para gumawa ng kasalanan. Pero wala pala akong dahilan. Tahimik lamang si Jomar, hindi dahil galit siya, kundi dahil sa murang edad, marami siyang natutunang sakit na hindi dapat naranasan ng ibang bata. Alam mo anak, maraming gabi na mag-isa ako sa bahay. Kapag umuwi ako mula trabaho, wala na naghihintay sa akin. Wala na nagsasabing, Papa, kumain ka na ba? Wala nang tumatawag sa akin para ikwento ang nangyari sa school. Doon ko na-realize ang halaga ng mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagsalita siya tungkol sa sakit ng kanyang tinago. Papa, oo anak, alam niyo po ba na maraming beses akong umiyak sa gabi? Napahawak si Rico sa kanyang dibdib. Jomar, kapag tumawag si mama, nagsisinungaling po ako. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nagsisinungaling? Opo. Sinasabi kong okay lang ako. Sinasabi kong kumpleto ang gamit ko sa school. Sinasabi kong masaya ako. Napaluha ang bata. Pero ang totoo, nainggit po ako sa mga kaklase ko. Kapag may program sa school, kasama nila ang mama at papa nila. Ako laging naghihintay. Iniisip ko,
Baka isang araw babalik si mama at magiging maayos ulit tayo. Hindi na napigilan ni Rico ang pag-iyak. Ang bawat salita ng kanyang anak ay paalala ng sugat na siya mismo ang gumawa. Lumuhod si Rico sa harapan ni Jomar. Anak, patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Hindi ko na mababawi ang mga panahong nawala. Hindi ko na maibabalik ang mga araw na kailangan mo ako. Pero pangako ko, kahit hindi na tayo isang bahay, susubukan kong maging mas mabuting ama mula ngayon. Tahimik si Jomar. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Rico. Papa, napatigil ang lalaki. Pinapatawad ko po kayo. Mas lalong umiyak si Rico. Ngunit alam niya ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang maibalik ang lahat. Habang papalabas si Rico sa paralan, nakita niya si Maria na naghihintay sa labas. Ilang segundo silang nakatingin, dalawang taong minsang nangako ng buhay, dalawang taong minsang nangarap ng isang kinabukasan, ngunit ngayon magkaiba na ang kanilang daan. Lumapit si Rico. Maria. Rico, salamat sa pagpalaki kay Jomar. Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang narinig. Dapat ako ang magsabi niyan. Ama ka pa rin niya. Tumango si Rico. Alam kong wala akong karapatang humiling, pero gusto ko lang sabihin na araw-araw kong pinagsisihan na ang ginagawa ko. Tahimik si Maria. Matagal na niyang hinihintay marinig ang mga salitang iyon. Pero nang dumating na ito, wala na siyang nararamdaman na galit. Ang natira na lamang ay pagtanggap. Rico, mahinahon na sinabi ni Maria. Pinatawad na kita. Napangiti si Rico sa kanya. Talaga? Oo. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginagawa mo, kundi dahil ayokong dalhin ang galit habang buhay. Tumulo ang luha ni Rico. May pag-asa pa ba tayo? Ilang segundo siyang natahimik. Tumingin siya sa anak nilang naglalaro sa malayo. At doon niya naalala ang lahat. Ang mga gabing umiiyak siya sa ibang bansa. Ang mga pagkain na nilaktawan niya. Ang mga sakit na tiniis niya. Ang perang ipinapadala niya na napunta sa ibang babae. At ang anak niyang lumaking may kulang. Umiiling siya. Wala na si Rico. Pinatawad kita. Pero hindi ko na kayang ibalik ang tiwala na ilang beses mong sinira. Lumipas ang maraming taon. Si Jomar ay naging masipag na estudyante. Dahil sa sakripisyo ng kanyang ina, natapos niya ang kanyang pag-aaral. Nagkaroon siya ng magandang trabaho at unti-unting naibalik ang ginhawa matagal nilang pinapangarap. Si Maria naman ay lumago ang maliit niyang negosyo. Hindi man siya naging mayaman, naging sapat na ang kanyang buhay. Mas mahalaga sa kanya ang isang bagay na matagal niyang nawala, ang oras kasama ang kanyang anak. Tuwing umaga, magkasabay silang magkakape. Tuwing gabi, sabay silang kumakain. Mga simpleng bagay na dati niyang ipinagpalit dahil akala niya ay pera ang pinakamalaga. Si Rico ay nanatiling nagtatrabaho bilang waiter. Mas simple na ang kanyang buhay, hindi na siya naghanap ng ibang babae, hindi dahil wala siyang pagkakataon, kundi dahil natutunan niya ang halaga ng katapatan nang huli ang lahat. Madalas siyang dumadalaw kay Jomar, hindi na bilang asawa ni Maria, kundi bilang ama na nagsisikap bumawi sa natitirang panahon. At sa bawat pag-uwi niya sa kanyang maliit na inupahang kwarto, lagi niyang naalala ang isang aral. Ang isang pagkakamali ay maaaring patawarin, ngunit may mga bagay na kapag nasira ay hindi na maibalik sa dati. Sa mundong puno ng pangarap at sakripisyo, maraming Pilipino ang umalis ng bansa upang hanapin
ang mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Ngunit ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pirang na ipapadala. Ito ay isang tiwala, respeto at katapatan na iniiwan natin sa mga taong naghihintay sa ating pag-uwi. Si Maria ay natutong piliin ang sarili at ang kanyang anak. Si Jomar ay natutong magpatawad nang hindi kinakalimutan ang mga aral ng nakaraan. At si Rico ay nabuhay dala ang pinakamabigat na parusa, hindi ang kahirapan, kundi ang araw-araw na alaala ng pamilyang minsan niyang mayroon ngunit pinili niyang ipagpalit. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusubok sa oras na magkasama kayo, kundi sa katapatan kahit kayo ay magkalayo. Maraming salamat po sa panonood at pagkikinig. Hanggang sa muli.